Dako gid ang akong pagpasalamat sa Ginoo nga makaupod ko kamo subong nga aga para makatuon naman kita sa liwat sa pulong sa Ginoo pagi sa aton online devotion. Kag sa aton pagsugod, pangabay kong tanan sa pagbukas sa inyong mga Biblia in Romans chapter 3 verse 23. Hambal di sa pulong sa Ginoo, for all have sinned and come short of the glory of God. Before kita magpadayon mga mo'y anay, let's pray. Ginoo, ama ni kami sang kaalam subong sa amon pagtuon sa imong pulong. Ikaw maghatag sa amon sang kabakod man nga ma-apply ginamon ang imong pulong kag ma-encourage man kami or maybe Ginoo ma-discourage man kami sa paghimo sang sala paagi sa amon pag-remember gid Ginoo sang imo nga ginbuhat para sa amon. Tutian mo kami Ginoo. Kag sa liwat kinabalik namon sa imong pagdayaw kag pagpasalamat. In Jesus' name pray. Amen. Have you heard about the Romans Road? Madamo sang aton mga kauturan sa Ginoo nga naka-undergo sang amuni nga knowledge or learning about sa Romans Road nga kun diin ginatudloan kita kung paano mag-share sang gospel kag diri makita naton sa Romans ang mga process or mga pulungon sang Ginoo nga nagpakita sa isa ka individual kaanggid sa aton sang una kung ano ang aton state, spiritual state, kag kung ano ang matabo sa aton kung hindi maluoy or hindi maghahatag sang pagbag-o sa aton ang Ginoo. Kag amo na gani dako gid ang akong pagpasalamat sa amo ni nga mga pulungon kag amo ni nga mga learning sa akong kabuhi na nakabulig sa akon sa pagtudlo man sa iban nga katawhan about sa pulong sa Ginoo, about sa pagigugma sang Ginoo kag sa bugay sang Ginoo. Kag sa akon man as a reminder man sa akon kaluwasan nga magahatag sa akon sang paghangop nga ako gali isa makakasala kag kinahanglan ko gid sang manugluwas. Kag amo ni ang akon dako nga pagpasalamat sa mga teachers ko sang una kag sa mga evangelist or mga membro sang simbahan nga nagtudlo sa akon kag nag-share man sa akon. Kag subong adlaw gusto ko pag-share sa inyo ang isa sa passage sa Romans nga kun diin nga may dako gid nga impact sa akon kay tungod sa iya bala nga knowledge nga gintudlo ni Pablo sa akon personally kag kabay nga paagi sa aton pagtuon sini mahangpan naton ang aton spiritual state or ang aton previous state before kita maluwas kag paagi sini mahatagan kita sang pag value sang aton kaluwasan and also sa pag-encourage man sa aton sa pag-share sang amuni nga kaluwasan sa iban. Anyway, ang isa sa favorite ko gid nga passage amuni ang ginbasa tabag lang Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. There are two things nga gusto ko pag-share sa inyo nga amuni nga passage very important kag very meaningful gid sa akon. The first one is the two truths nga gin-share sa aton ni Pablo, and that is first, for all have sinned. The first truth is that tanan kita makasasala, no? Kag to some makambal gid sila baw kalaw ay man nga truth, no? Nga tanan kita makasala. Yes, the truth is sakit gid kag budlay gid kag budlay batunon nga ikaw ako makasala kita tanan. Pero ang amuning kamatuoran may dako man nga pagtudlo sa aton. First, amo na gani nga kay tungod kita makasala, no? Kita na tanan kita makasala. So it means wala sang tawo diri sa dutaan ngini nga wala gid nakasala. There is only one, and that is Jesus Christ. And that's the reason nga siya lang gid ang naka-please sa Ginoo. Kay tungod siya lang gid ang nagkaridiri halin sa langit kag nagkabuhi matarong kag wala nakahimo sang sala para paagi sa iya kita
maluwas. So ang una gid nga butang nga dapat naton tandaan sa amuning kamatuoran that wala sang taho sa aton diri nga makambal gid nga ako wala sang sala. Masakit inang kamatuoran apang amo na gid ang kamatuoran. Tanan kita, we are all level, no? Sanggin bata kita, no matter how our past or how we live in our environment, maybe makambal kita mas madamo lang mga taho prone sa paghimo sang sala, pero tanan kita makasala. Kag amo na bala nga kisa madamo sa mga tawhan hindi nila ni mabaton ang kaluwasan tungod sa amo ni nga belief nga ako ya hindi ko ya makasala. Ako ya hindi ko ya pareho sa iban, no? Pero the thing is hindi gina matuod. Tanan kita nakasala, and every day we could commit sin, or sa mga ano man we commit sin or we could commit sin, no? Sa mga taho tanan kita, we are prone to do sinful things, no? Again, ang sinful nga things doesn't always hindi lang siya nag-revolve sa pag-harm sa iban, but also if you don't do the will of God sa imo kabuhi, then you are a sinner. You are not following God's command, you are a sinner. You are doubting God, you are a sinner. You are questioning His plan, you sin against God, no? So the thing is, wala sang taho diri sa duta nga ini, no? Nga hindi mo makambal kagid nga wala gid ko katilaw sang sala. Is ka nang isa ka bata, maybe hindi ka pa namahangpan nga siya nagahimo na sang sala, pero may lang gina, no? Gahimo gina sa sala because we are selfish by nature, no? Tungod amo na ang tigipusoon sang taho, no? Actually it starts in the book of Genesis, no? Where when Adam and Eve sinned against God, and because of that nagsubli na kita sang sala, kag kita man nagahimo sang sala. Isa bala may mga taho gabasol gid kay Adam kay Eve, tani kung hindi mo lang gingkaon. But the thing is, just think about it, kita man subong gahimo padayon sa sala, kag kisa agi na enjoy pa naton ang aton mga kasalanan. Amo na gani tungod lang gid sa bugay sang Ginoo nga kita maluwas. Kag mo man ang ano din, no, ang blessing man sang Romans kay gin hatagan niya man kita sang paghangop, no, nga kita makasala apang may isa man kakamatuoran nga gin-share sa aton ang Romans. Amba niya Romans chapter 5 verse 8, amba niya, but God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Wow, what a blessing, di ba? Ang amo nang kamatuoran. Yes, I am a sinner. Madamo ko ginbuhat nga sala sa akon kabuhi, apang amuni ang pagyugma sang Ginoo. Nga biskan amo ko ni kamakasasala, ginpakita niya gyapon ang iya nga pagyugma sa akon paagi sa pagsakripisyo sang iya bugtong nga anak nga si Hesukristo. Ginpadala niya diri, kaga ginalaw niya nga mapatay dito sa cross ng Kalbaryo para bayaran ang akon kasalanan. Nga kung ako man magatuo sa amuni nga Kristo nga ginpadala niya, ako makaagong sang kabuhi na wala katapusan. What a blessing, di ba? Yes, I am a sinner. Yes, no? Kag ang amuni nga kamatuoran naga-remind gid sa akon adlaw-adlaw nga ako makasala. Kaga amuning reason man nga makaano ka gid, no, nga pwede ka gid makapalapit sa Ginoo. Nga biskan ano pa kadako ang imo kasalanan, yet ang Ginoo naton makapatawad gid sa aton kasalanan. Not to make us proud, no, not to make us sin, but actually every time nga makakommit kita sa sin, mag-shame sa aton, no? Di pa nang dumani ba, no? God loves you so much, ginhatag niyang imo bugtong nga ang ginhatag niyang iya bugtong nga anak nga si Hesukristo para bayran ang aton kasalanan. Kag ang ginhimo niya ina hindi para hatagan kita warrant or capability, no? Capability sa paghimo sang sala, kundi para mahangpan naton
nga kita gali sa bugay lang gid sang Ginoo nga ari kita disubong kag makahimaya kita sa iya. Kag amo ni ang mag-shame sa aton sa paghimo pa sang sala. Di ba? Pero na bala, kung ikaw napatawad na sang imo kasalanan, hindi niya dapat niya, ay sige, mapakasala ko liwat, kay tungod na patawad na ko. No. It should shame you. It should shame me. Nga kung ako magapadayon sa pagpakasala, daw gina-waste ko ang sakripisyo sang Ginoo sa akong kabuhi. He have done so much for me. Kag amuning kamatuoran ang nagahatag sa akon sa reminder nga dapat everyday I will hate sin sa akon kabuhi because napatay si Jesus Christ para sa akon. I don't deserve His death. I don't deserve the sacrifice He have done for me. Pero ginhimo niya na, paginpakita niya na sa akon nga biskan ako pa makasala at the time nga ginhimo niya ina, ako wala pa di tuga. No? Sa kalibutan niya ini, ginhimo niya na ina para ako na makasasala may ara sang tsansa nga makilala kang magabaton sang amo ng anami nga kaluwasan. No? Amo nga kaluwasan. Kautod sa Ginoo, we are all sinners. Pero ang kanami is that we could be forgiven. No? Kung ikaw magatindog sa amo ning kamatuoran or sa amo ning kamatuoran nga ikaw makasala, then there is hope for you. There is hope for you. Because you now acknowledge na kinahanglan mo sang Savior sa imo kabuhi. Pero kung ikaw nagapati nga wala ka gid sala, then of course, it is unlikely for you to get saved. Nga man, because abi mo, okay na ang kabuhi mo. Hindi mo na kinahanglan si Kristo. Taga mo na no? Nga abi kinahanglan din naton si Jesus Christ sa atong kabuhi kung kita malanggali maluwas, no? Kung kita malanggali maluwas sa aton ginbuhatan. Kag amo ning ang gusto ko nga emphasize sa inyo subong adlaw. I am a sinner. You are a sinner. And that's why we all need Christ sa atong kabuhi. Eh kung wala si Kristo sa atong kabuhi, then we will all be in hell. Not because of what Adam had done, but because of what I have done. What we have done in our lives. Amo na gani padako gid ang pagpasalamat ko sa Ginoo nga ginpadala niyang iya bugtong anak nga si Jesucristo para bayran ang akong kasalanan. Kag para bayran ang aton kasalanan. And that's why it should keep us on doing the will of God by preaching, by teaching, but by evangelizing people about God's wonderful grace. Because we know, nga biskan ano nga himuon sang tao, hindi niya babayaran ang iya kasalanan. Because even if we give up our everything, putting so much effort on not doing sin, there is always a tendency for us because of our sinful nature. No? That's why we really need Christ. Nagamuning kamaturan amo na ang nagahatag sa akon kalipay because I have received Christ. I was once a sinner, but because of God's grace, I am now forgiven. Amo man na sa aton tanan. No? Kung ikaw subong ari diri nakapadayon or nagahimo ka sang sala, kag nagakabuhi ka sa sala, God still love you, or He loves you. He loves you so much. That's why He died on the cross to pay for your sin and for my sin. Para hindi kita magkadto sa impyerno. Hindi kita mapunish sang Ginoo tungod sa aton mga kasalanan. Because if we accept Jesus Christ as our personal Savior, ang punishment nga tani kita ang mag-aagong amo na to ang ginhimo ni Kristo dito sa cross ng Kalbaryo. What a blessing. The second nga truth nga ginhamba niya diri is that and come short of the glory of God. Ambot sino din nagkakatilaw na ko exam, no? Ako sang una sang young people ko, pero migi ko na nagatupad sa mga people nga balaan ko gid. Ang balaan ko gid nga hindi amo na kaalam. Hindi amo na kaalam. Kay nga aman, kay
Kisa, pagkatapos ng exam, pero may ginaginhimo namon. Gapamangkutanay kami, pila ka, no? So, kay tungod, ara ko sa average, no? Average level sa amon nga classroom, pero may or isa ano po pagin. Pero kung tupad mo gani ang mga people man, nga do hindi man parehos ka, or hindi man kaalam, lapaw sa imo, isa daw magapamangkot ka. Do hindi ka man mahuya sa imo test paper. Kag kisa gani, pahambog ka pa. Diba? Pag tanaw mo, wow, ang tawa. 1 to 100. 40. Although ba mo, hindi ko kapasar. Apang pagtalaw sa iban, both 10, 15, 20. Wow, mayo lang git. Mas taas ko sa iban. Kag amo man ni ang aton kabuhi. Madamo sa aton naga-think that because I am better than others, then there's no reason for God not to pass me. Di ba? There's no reason for God nga hindi niya ko pagpapasaron. Amo man nabla sa exam, sa aton la exam, no? Kay tungod feeling naton, kay tungod mas taas kita sa iban, more probably makapasar ko ya kumpara sa iban. Di ba? But the thing is not. It could not. Why? Because the standard will be the standard. Yeah? Kung 75 ang passing, biskan 73, 72, 74 ka pa, it doesn't matter. Why? Because ang passing 75. So kung hindi mo malabot ang 75, then you could never pass. Di ba? So there's no sense. There's no sense nga ipahambog mo kung nga taas ka sa iban, because what's important is dapat nakapasar ka gid. And you know what? You know what the standard of God is? Is perfection. Being perfect, without sin. Without sin. Amo na ang standard sa Ginoo. It means not just to do the law, but to do it all. To be perfect. And knowing that, sometimes it makes you feel hopeless. Ay, do ka imposible gali nga maluwas. And that's the reason kautat sa Ginoo nga ginpadala sang Ginoo ang iya bugtong nga anak nga si Jesucristo. Latawa bala sa John 3:16. Before that, makita naton ang story ni Nicodemus. Ang tanan nga maayo nga maybe ikaw ari subong gina-claim mo as perfect as he is. Like kunyari, you have been doing good works, you have been so religious, you are so kind, you are so loving, those things. Pero bali Jesus Christ, in spite of what this Nicodemus have done, ama niya, unless a man be born again, he could not see the kingdom of God. Why? Because you could not save yourself. Hindi mo kasaran. Kaya tungod, every time you commit sin, or you would have committed sin, it should be death. No? Babasahan bala naton sa sa Romans 6:23. Hamba niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, for the wages of sin is death. So, ang kada baylo or baylo sa sala, kamatayon. Wow! Just think about it, di ba? Isa lang gali kasala nga nabuhat naton, dapat ang baylo sina kamatayon. So kung amo sina, kilala naton, hindi lang gali milyon nga life. Diba? Ang cat naman nila may 9 lives. No? Gaba sila sina. No? Pero, ang ato niya kilanlan, millions of life. Kung ang Ginoo, ibu niya dayon ang iya kaagig sa aton ginbuhat nga sala, then I don't think anyone will still be alive today. Every time nga makomit kita sa sala, ihukman kita dayon sa Ginoo, then more probably wala deserving sa langit. And that's why when he saw that, he saw the foolishness of man. And now how much we try to reach the standard of God, God knows that we could not. That's why he gave his son Jesus Christ for us. Yeah, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believed in him
should not perish but have everlasting life. Kautot sa Ginoo, amo nang reason nga napatay siya sa cross, sa Kalbaryo, because siya lang gid ang makalabuot sa standard sang Ginoo. Siya lang gid ang maka-accomplish sang perfection, so that God will be glorified and magnified sa amo ni nga individual. Amo na gani, he perfect. Nagkabuhi siya perfectly, not for his own, but for us, so that through him we could be saved. So, this truth should humble us. This truth should make us bow down our knees and appreciate God's goodness. Because we are not deserving of His death, yet He gave up everything so that He could pay for our sin. We are undeserving of that. We don't deserve any of His effort, of His sacrifice, but because He loves us so much, He gave up everything. Kung sa Ginoo kanami blas ang pagigugma sa atos ng Ginoo. Ang amuning kamatuoran na akong gin-share sa inyo subong, ang pulong sa Ginoo nga ginhambal sa aton ni Pablo, ang pulong sa Ginoo ginhatag sa aton sa Ginoo para mahangpan naton ang aton spiritual state that we could not do it alone, we could not do it without God's grace sa Ginoo. This should always humble us. This should always remind us that no matter how sinful a person is, we should always forgive, because let's know this, that we were once a sinner like them. And it's only by God's grace that I am no longer, the power of sin is no longer in me, or the power of sin is no longer controlling me. I am now saved because God gave His life for me. And I am no better than they are. Nabla ka nabi, bala, no? Bisan si Pablo, who have been done so much for the ministry, maka-compare ko ang gulong kagalingon ko sa iya, more probably, mas lapit siya sa paghimo sa maayo, mas lapaw siya sa akon, hindi ko gid ma-accomplish ang iya ma-accomplish, apang siya man, garilay man sa bugay sang Ginoo. That he even called himself a chief of all sinners. Because he have done sin. Kagamuman sa aton to sa Ginoo, no matter how much we have accomplished in our life, it is only by God's grace. So kabay ang amuning nga kamatuoran aton gin-share, or amuning gitun-an aton subong nga adlaw, maghahatag sa aton sa paghangop sa mga hindi pa kakabaton kay Kristo Jesus bilang iya personal luluwas. Tandaan nyo ini, tanan kita makasala kag kinahanglan ginaton sa manugluwas. Kag ang amuning kamatuoran ginsabat sang Ginoo paagi sa iya nga pagpadala sang iya bugtong anak nga si Kristo para bayran ang aton kasalanan. Amo ni gani nga agi mamangkot gid nga abi kinahanglan si Kristo Jesus magkaridiri para bayran aton kasalanan. Duwa ka butang, first, because tanan kita makasala kag hindi naton maluwas ang aton kaugalingon, and kaduwa, kay hindi naton malabutan ang standards ng Ginoo. That's why si Jesus Christ mismo ang naglabot sa mga standard. Kag paagi sa pagbaton, kag pagkilala sa iya bilang imo personal, akon personal maluwas. Then, amo ning tion nga may ang iya kamatayon dito. Amo to ang ginbayad niya para sa akon kasalanan, para sa imo kasalanan. So kung ikaw ari di subog, kag ikaw nagapadayon ka sa pagpakasala, ang Ginoo gay gugma sa imo, kag gusto niya kilalahon mo siya, batunon mo siya bilang nimo personal maluwas, so that hindi ka na magkadto sa linaw sang kalayo kag makadto sa impyerno. Kung ikaw magatuo sa iya, magabaton sa iya, matuod hugkot sa imo tigipusoon nga kilalahon siya bilang nimo personal maluwas, ang Ginoo magapuyo sa imo kag magaluwas sa imo. At kung ikaw man subong naluwas na apang gapadayon ka gyapon sa paghimo sang sala, then kautod sa Ginoo, tandaan na ginaton,
hindi kay tungod na luwas na kita, it doesn't mean nga magpabiling kita sa kasalanan. Instead, dapat magkakuya kita sa tubangan sa Ginoo. Kay tungod, kung naga-enjoy kita sa sala, then, hindi mo gina-value ang iya dako nga sakripisyo para sa imo. Instead, dapat mahuya kita, kag dapat himuon naton best, nga hindi kita magkabuhi sa sala, kag i-reject ginato sa kabuhi naton because of that sin, ang Ginoo nga wala ka kasala, wala kahimo sang sala, wala maginhimo nga sala, nagsakripisyo sang iya kaugalingon para bayran ang akon sala, ang imo sala. So kabay, it will humble us, it will remind us. Ano ba lang basa akon sa professor before, no? Ang basa akon, preach the gospel to yourself every day so that you will not live in sin. Di ba? Sakto na. Kag amo ginang na-appreciate ko. Kag amo na ang liwat-liwat ko gate sa akong galingon because I am a sinner and I need saving. And Jesus Christ saved me. That's why I could be here preaching God's word. I could live a life that is acceptable by God because God, not because of my accomplishment, but because of what God had accomplished through me. No? Hindi tungod sa miging buhat ko, kundi tungod si Jesus Christ, ginhimo niya ang tanan para bayran ang akong kasalanan. So kabay pa, no, kotod sa Ginoo. Kabay pa. Nga amuning kamatuoran, maga-encourage sa aton. No? Nga magpadayon kita, nga magkabuhi matarong sa Ginoo, sa tubangan sa Ginoo, kag sa aton mga isig kautod diri sa palibot naton, maging matinlo kita because sakripisyo ni Jesus Christ ang iya kaugalingon para sa aton tanan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, kung sino man mag-believe sa iya, kung sino man ang mag-believe sa iya should not perish but have everlasting life. So kabay pa ako sa Ginoo. Kung ikaw ari di subong kag wala pa panaagong si Kristo Jesus bilang imo person maluwas, hindi mo pa na-desisyonan sa imo kaugalingon nga batunon mo siya subong. I-accept mo siya. Pangamuyo ka, pangayo ka patawad sa imo kasalanan because we are all sinners and we need Jesus Christ. Kung ikaw man, luwas ka na apang kapadayon kapag kasala, kuto sa Ginoo, kabay ang amuning kamaturan maghahatag sa aton sang kahadlok kag kahuyaman nga dapat bag-uhon naton ang aton panimatasan because nahimo na ang tanan sang Ginoo ang iya parte para sa aton. So dapat magakabuhi kita matarong so that we could share the gospel not only by words but by our works. Salamat sa pulong sa Ginoo. Let us pray. Our gracious God, Heavenly Father, salamat gid sa imong pulong naging gamit ni man nimo sa pag-correct sa among tigpusoon. Maybe sometimes Ginoo gatulo kami sa among kagalingon on how we have done so much for you, but we know, Lord God, we could never outgive you. We are always recipient, Ginoo, sa imong bugay, and whatever we have accomplished, it is only by your grace. So dako gid among pagpasalamat, dako gid ang amon pagpasalamat sa imo ginbuhatan. Use us mightily, Lord God, as a church to reach out for the lost soul. Kag kung miara man diri subong, Ginoo, na wala pa kilala sa imo bilang ila person maluwas, labuta sila, Ginoo, sa imo bugay. Kag subong gid, Ginoo, makadesidar sila, Ginoo, nga batunon ikaw bilang ila person maluwas. Kag para ma-rejoice gid ang kalangitan kay tungod may isa ka kalag nga nadala naman sa imo tiilan. Salamat gid, Ginoo. Kag sa liwat ginabalik namon sa iyong pagdayaw, kag pagpasalamat, just pray. Amen.